Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for April 20 hanggang 26. So alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot portion sa dulo ng ating reading. So hawakan mo yan, hintayin mo, sasagutin po natin yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. In your cards for the week. Siya nga pala mga Taurus, salamat po ha sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, nagko-comment, thank you po. And to our new subscribers, hello, welcome po sa ating channel. Thank you po ha sa mga suporta ninyo every time na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Salamat po. So, in April 20, start na po ng Taurus season. So, happy birthday sa mga April 20 to 26 celebrants no this week. Have a lovely celebration and enjoy your special day. Okay? Ikain mo na lang ako. Okay? So, Taurus, at the background of your deck, meron kang the Six of Pentacles. Meron kang 6 here. Pinapayuhan ka to reflect, no? Magbalik tanaw ka sa buhay mo nito nakaraang taon, especially season mo na, no? Malaking time ito for you to reflect. Mag-reflect ka. Tingnan mo kung saan ka na nakapunta, ano na yung nangyari sa buhay mo, may development ba, saan ka nag-improve, ano yung mga dapat mong ipagpasalamat na nakuha mo this year, o kaya ano yung mga dapat nating baguhin, mga dapat nating tigilan. Halimbawa, you will realize na siguro baguhin ko na yung paghawak ko ng pera. Baguhin ko na yung people pleasing ko. O kaya baguhin ko na hindi pala siya ang totoong friend ko. Panahon na para i-cut off na siya sa life ko. Mga ganyan-ganyan. Panahon to para kilalanin mo, isipin mo, at saka i-evaluate natin, Taurus, kung kanino ba daw ba natin dapat ilagak yung mga karapat dapat sa buhay natin. Dapat ko ba siyang pautangin? Dapat ko ba siyang i-prioritize? Ito ba dapat ko ba bang i-keep sa life ko? It's all about you talagang fini-figure out mo kung paano ko itatama yung lahat para maitaboy ko na yung hindi para sa akin. Okay? Importante yan. Especially here, in your core energy, you have the Six of Swords. May pag-abante ka na. Some of you are choosing your peace. Some of you are choosing na lumayo sa mga bagay or tao na alam mong hindi worth it kung pakisamahan. Or hindi na parte ng buhay ko moving forward. Ayan. Especially monumental ito para sa'yo kasi start na ng season mo eh. Start na ng talagang may mangyayari sa mindset mo this year o this week na parang, oo nga, mag-birthday na ako. Ano ba yung mga gusto ko pang mangyari? Ano ba yung gusto ko nang tigilan? Ano ba yung hindi na para sa akin? Example, this week, mag-move forward ka na para sa pangarap mong career. Sayo mo, ayoko na dito, lugi eh. Okay, ayoko na dito, toxic eh. Hindi naman ako pinapahalagahan, hindi naman ako nag-grow. Wala namang promotion ever since. So, bakit ako nandito? So, parang gusto mo nang umabante at maghanap ng ikakaganda ng karera mo. O kaya kahit ganito lang kasimple, itong example na to. Halimbawa gusto mo nang pumayat, gusto mo nang maging healthy, maging gym buff. Halimbawa. So, nag-move forward ka na sa goal na yan. And then, inaalis mo na sa buhay mo yung mga chichirya, wala nang soft drinks, isang cup na lang ng rice, o kaya itong nilalaan mo sa online games ay gusto mo na lang na ilaan sa pag-exercise, parang ganun, no? So, binabalanse mo kung ano ba yung karapat-dapat kong paratilihin sa life ko para makaabante na. Parang ganyan. For others, nakita ko talaga dito na pinipili mo nang mag-move forward sa isang bagay na alam mong wala na eh, hanggang doon na lang ako doon eh. Example, sa call center. Patagal mo nang gusto maging TL, pero parang never ka na po-promote, halimbawa. So, na-realize mo, move on na siguro ako. Baka ito na yung end journey ng pagiging call center ko. Baka panahon na para ibalik ko rin dati kong natapos. Parang ganyan. Or meron ka ng career path na bago na gustong tahakin after this. Kasi na-evaluate mo parang, parang hindi na to para sa akin. Parang ganyan. Okay?
Six of Swords, the Tower card. Yes, things are changing. You are now moving. Congrats, congrats. Narinig ko dito para kang alamang, para kang bagoong na naburo for a very, very long time sa bagay na yan. At sinasabi mong, teka, ayoko na. Ayoko na dito, move on na ako. Kasi things need to change. At ayoko nang parang nakatenga lang ako dyan na parang paso na walang halaman at may lupa man pero parang walang nangyayari, 'di ba? So now you are now embracing the change and you are now moving past it at talaga namang papasok ka na sa new era ng buhay mo. Okay? Congrats in advance. So, Taurus, itong linggong ito, i-reserve ko ito para sa wish mo sa birthday mo. Okay? This whole April to May, para sa season mo, ilapag mo sa comment section kung ano yung wish mo na yan sa birthday mo, i-grant mo na yan, no? At namnamin mo agad na akin na to. Pag sinulat ko to sa comment section ni Kuya James, akin na to. No, congrats, congrats. Write it down, it will happen to you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the World card. Okay. Sabi dito, mag-focus ka sa closure ng mga dapat nang tapusin, mga dapat nang tigilan, layuan, isara, ikandado, no? At itapon sa past. Narinig ko dito, hoy, move on din te, ha? Panahon na para isara na yung kasara-sara. At minsan ikaw matigas ang ulo mo, ayaw mo pa rin gawin at umaasa ka pa rin sa mga nandoon. Kaya nga sinasabihan ka talaga na balansehin mo na. Kung meron ka ba bang mapapala dyan, edi go. Pero kung wala, tabuin mo na. Okay? Many rin sa inyo, narinig ko dito, oy, kompletuhin mo na ha. No kaya yun? Maaring papeles, maaring yung kinakailangan na dokumento, or meron kang dapat tapusin, no, na isang bagay na matagal nang dapat tapusin. Example, pinapayuhan ka na kompletuhin mo na anak, Taurus, yung iyong papeles papuntang Canada, yung mga requirements mo gawin mo na. Parang ganyan. So, i-complete na yan nang sa ganun makaalagwa ka na sa next step. Okay? Narinig ko rin, I don't know why, nakakita ko ng image ng pumipila. At ayaw mong pumipila, di ba? Ayaw mo na papasok ka doon, pipila ka para makuha yung kinakailangan mo. Pero narinig ko dito, kung kailangan ng ipila, ipila mo na yan para makompleto na matapos na. Okay? World card, the Eight of Swords. Nako, sabi dito, do not restrict yourself. Okay? Ikaw daw mismo ang nagpapaantala sa sarili mo. Okay? Parang pinapayuhan ka na, huy, hindi porkat nahihirapan ka, ending na. Hindi porkat parang imposible, ay imposible talaga. Minsan, nasa isip mo lang yan. Hinaharangan mo mismo ang sarili mo para ma-achieve to. No? Gusto mong kompletuhin, gusto mong maging successful sa isang bagay, pero iniisip mo, ay hindi ko kaya, nakakatakot, baka mapurnada lang, baka magsiyang lang ako ng oras. Paano mo malalaman kung hindi mo gagawin? 'Di ba? So panahon to be brave. Birthday season mo to. So maswerte ka this season, okay? This is your sun going back in your sign, 'di ba? So gamitin mo tong chance na to achieve what you want dahil nga oras mo to, panahon mo to, pabor sa'yo sa universe this time. Okay? So, come out of your shell and chase your dreams, no? Habulin mo yung mga kahabol-habol at huwag mong haharangan ang sarili mo. Okay? So, base dyan, Taurus, tanungin kita, i-comment mo sa baba, ano ba yung mga gusto mong makuha o ma-receive this week? Comment down below, darating yan. Okay? In the area of what you need to do, meron kang the Seven of Cups. Sabi dito, marami kang pangarap. Marami kang gustong gawin, marami kang gustong ma-achieve. Pero ang tanong kay Taurus, ano ang ginagawa mo para makuha yan? Ano ang ginagawa mo para matupad sa reality mo to? Kasi minsan, masarap pangarapin, masarap isipin, masarap i-visualize, masarap panaginipan. Pero kung talagang gusto mo yan, teka, ano bang ginagawa mo para matupad to? Halimbawa, pangarap mong matanggap sa kumpanyang yan, daan ka ng daan every single day, iniisip mo, gusto ko mag-apply, pasok ako dyan, yung natapos ko, pasok ako dyan. Pero wala ka namang ginagawa para pumunta doon at mag-apply. Same thing with our prayers. No? Dasal ka ng dasal, gusto ko manalo sa loto, tumataya ka ba? Parang ganyan, no? So if you want things to come in your reality, isiping mabuti, ano ba yung ginagawa ko para matupad sila? Seven of Cups, the Six of Pentacles. Yes, it's all about give and take.
Panahon to para mag-effort ka, no? It's not about what you could receive. It's about what you give out. What you put effort into. Nang sa ganun makuha mo yan. No? So pinapayuhan ka dito na panahon na para gumalaw. Panahon na para mag-effort. Panahon na para simulan yung alam mong gusto mong ma-receive. Example, this week ay ikaw ay YouTuber, halimbawa. YouTuber ka, tapos hindi ka pa monetize, halimbawa. Tapos kailangan mo maabot halimbawa yung 1,000 na subscribers and 1,000 watch hours. Tama ba? Para ma-monetize na. So, kailangan mong kumilos ngayon. Kailangan mo mag-effort ngayon para ma-receive mo yung end goal or yung bunga na gusto mong dumating sa reality mo. So, araw-araw, mag-upload ka para ma-reach mo yung required na watch hours at required na subscribers para marating mo na yung monetization. Parang ganon. O kaya sa diet din. Sa diet. Kung gusto mong pumayat talaga namang Coca-Cola na Coke, yung Coke sakto na shape, no? Syempre hindi mo 1.5, malaki yung 1.5. Yung maliit lang na Coke, kung gusto mo ganun yung bewang mo, meron kang dapat i-give para ma-reach siya sa yung reality. Parang ganyan. Gets mo ba? Ganon. So effort din tayo para ma-receive natin yung gusto natin. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands dito, may darating sa yung bagong opportunity or bagong idea na magpapaabante sa'yo. Narinig ko dito, trabaho ito. Kaya for many Taurus dyan na naghahangad ng bagong trabaho, this is your sign, darating na siya, okay, palakpakan. Kung naghihintay ka ng go signal, naghihintay ka ng konfirmasyon, ito yon, no? So darating siya na magpapabago sa life mo once talagang sumulong ka na doon, no? Meron po sa inyo may idea, may plano na parang gusto ko tong gawin, gusto ko tong simulan, what if gawin ko kaya to? Kulang ka sa confidence para ilaban to, no? Kaya sabi dito, believe sa iyo yan. Okay? Huwag mo daw katakutan. Kasi yung dumarating ng mga pagkakataon, maaring new door ito or new chance. Kaya kumakatok sa iyo yan kasi para sa iyo yan. So bakit mo daw kinakatamaran siyang gawin? No? Be brave to really move forward. That will change your life. New life, new beginning ito. Kaya panahon talaga for you, Taurus, na balansehin. Ano ba yung mga dapat kong gawin? Ano ba yung hindi? Ano ba yung dapat kong bitawan para makapag-focus ka dito? Very exciting to, ha? I don't know why. Parang antabayanan mo this week, meron darating sa'yo para sabihan ka na, huy Taurus, okay na to. Huy Taurus, meron ganito. Tapos ikaw naman, may excite ka. That is your sign. Kapag meron kang bagong bagay na nagpa-excite sa'yo, ito yon. Okay? Ace of Wands, the Five of Pentacles. So, here, kapag dumating yung pagkakataon na maaaring magpakawala sa'yo sa iyong struggles, baka maramdaman mo dito agad yung insecurity na, ay, sorry, wala akong ganyang damit. Hindi ako pwedeng pumunta dyan. Ay, sorry, hindi ako college graduate. Baka hindi ako matanggap. Ay, sorry, wala akong pera, hindi ako makakapunta. Sayang sa aning opportunity. Nako, sabi dito, huwag mong ibida yung mga kakulangan mo. Huwag mong i-front yung mga kahinaan natin. Okay? Kasi kapag laging ganun, walang mangyayari, baka masayang lang to. So always use your strength. Kung saan ka magaling, saan ka mahusay, gamitin mo yon para itong bagong darating, makuha mo ng buong buo at mailaban mo siya. Okay? Kahit solo ka lang dito, kahit parang feeling mo walang tumutulong sa'yo, feeling mo walang sumusuporta. Alam mo, meron akong nabasa sa Facebook ito nakaraan. Isa siyang parang, alam mo yun, nagtitinda sa mall. Tapos, yun talaga yung trabaho niya. Pero yung na-share niya sa Facebook post niya na never siyang sinuportahan ng parents niya. Pero nag-post siya kahapon, dumalaw bigla yung parents niya. At doon niya na-realize na may support naman at wala, okay siya. Kaya niyang ilaban, kaya niyang ituloy. So parang ganoon ka dito na kahit solo ka lang dyan, kahit walang tumutulong, kung ano man tong bagay na gusto mong ipaglaban, igora mo. Because your fighting spirit and your driving force ay enough na yan para maipaglaban to at makalagpas ka sa struggle na yan. So, may tulong man o wala, kayanin mo. Dahil maganda to. Okay? In the area of your near future, meron kang Page of Cups. Si Page of Cups, sabi dito, in the near future,
an unexpected event will happen. Meron kang mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari para sa'yo, pero hindi ka makapaniwala na makukuha mo. No? So, if you have put your effort now, kitang-kita ko dito, in the near future, you will receive in your reality kung ano man tong mga bagay na pinag-sacrifice mo ngayon. Okay? Malinaw ba yon? Sabi niya, keep your eyes on the prize. Hold your vision. Nakatingin ka lang sa gusto mo at mangyayari yan. Okay? Kaya no doubt, walang duda, walang atras-abante, keep ourselves into that position na akin to, magagawa ko to, panalo to. And it will happen. Okay? Asahan mo sa birthday season mo, no? Talaga may mag-a-arrive na magandang balita or magandang resulta na ikakagulat mo at mapapasabi ka na lang na, thank you Lord. Salamat Lord. Akala ko wala na. Akala ko pangit ang resulta pero biglang bam, maganda pala. Okay? Page of Cups, the Knight of Pentacles. Okay? Dito, pinapayuhan ka, Taurus, to really start to plan things gradually. Narinig ko na huwag ka magmamadali, no? Sa proseso ng pagtupad sa gusto mo, samahan mo ng konkretong aksyon, konkretong plano na practical, doable, reachable, achievable, kayang-kaya ng katawang lupa mo para hindi ka naman ma-burn out or hindi ka ma-overwhelm sa ginagawa mo. Kasi marami sa atin yung may pangarap, nakatutok siya doon, pero minamadali niya, nirarush niya, pinapuwersa niya. Kaya nangyayari, nawawalan ka ng gana kapag nadidismaya ka na ang tagal, ba't ang bagal, bakit wala pa din, no? So dito, napakagandang paalala sa atin na kapag nakatutok ka sa isang bagay na gusto mo, believe na sa'yo yan, pero gradually lang yung step mo. Paunti-unti lang para ma-make sure mo na kaya mo pa, tama yung hakbang, tama yung ginagawa mo, yung desisyon mo, para hindi ka mapurnada. No? Napakagandang paalala ito, slowly but surely you're gonna get there. Para sigurado konkreto yung outcome. Okay? Good for all of you. In your challenge, meron kang the Two of Pentacles. Sabi dito, Taurus, this week magtipid. Okay? Very good payo to. Magtipid ka. May mga bagay na dapat mong tignan kung dapat ba yung pagkagastosan. Halimbawa, ito bang laruan na to na gusto ng anak ko, bilhin ko ba or wag na lang? Kailangan ba niya? Parang kailangan pa ata ng pambili ng ulam, wag muna. O kaya, halimbawa, meron kang gustong gawin na changes sa iyong budgeting, kailangan pag-isipan muna ha. Kailangan swak sa budget mo for the month or for the week, no? Kailangan matalino ka ngayon sa pag-iisip kung dapat ko bang ilabas to dito or hindi. Bibili ba kami ng gantong ulam o hindi, or ano ba yung mga dapat ko munang timbangin, no? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, may tendency ka na magdesisyon agad-agad or may tendency ka na gawin agad yung isang bagay without thinking things through, no? So, malaking payo to, pag-isipan ha, pag-isipan muna, balansehin mo muna bago ka gumalaw. Two of Swords, the Queen of Cups. Alam mo, sabi dito, minsan, yung puso mo at yung emosyon mo nagpapahadlang sa mga dapat mong gawin, no? Halimbawa, ikaw ay naglalakad sa mall, nakakita ka ng bag, parang, ay, ang ganda-ganda, 1 in a million lang yan dito. Sabi pa sa'yo nung sales lady, ay ma'am, last na po namin yung design na yan, wala na kaming stock. So parang pinaglalaroan yung emosyon mo, di ba? Na parang, sige, bilhin ko na, kunin ko na. No? So parang sinasabihan ka dito na huwag kang papadala sa iyong emosyon, especially sa mga bagay na kailangan mo munang timbangin. Okay? Huwag kang papadala sa mga pag-uudyok ng iba. Always listen to yourself na parang, teka, kailangan ko ba talaga? So, be logical and less emotional. Okay? Sa iyong fortune, nagkagulo yung mga cards natin. Sa iyong fortune, you have, go deep, explore your roots. Lagi mo daw isipin, ano ba yung dahilan nito? Ano ba yung purpose? Bakit ba ako nagtitipid? Bakit ko ba ito gustong simulan? Bakit ba ako aalis? Bakit ba ako mag-move forward? No? Ano yung dahilan? Ano yung rason? Kapag na-figure out mo yung rason, madali sa yung i-execute yung action na yan. Example, bakit ba ako nagtitipid? Ay, kasi nga gusto ko makabayad sa utang. So, okay. So, parang, okay, sige, tuloy ko. Parang ganyan. Nagkakaroon ng pambihira at saka mabigat na meaning yung ginagawa mong sakripisyo or trabaho.
Kasi alam mo yung dahilan, alam mo yung pinanggagalingan. So, find your purpose para patuloy mong i-hold yung course at talagang naka-eyes on the prize ka lang. Okay? In your fortune, meron kang Queen of Pentacles. Maswerte ka ngayon. Pinayuhan kita kanina na magtipid, pero sabi dito kung ano man tong inaalagaan mo, whether negosyo, trabaho, project, or meron kang inaalagaan na kaching-kaching sa buhay mo, lalago yan this week. Alam ko nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, medyo talagang matumal or mahirap dumilihen siya ng pera dahil nga sa crisis, ano. Pero makakaasa ka na this month or this week, meron kang pantustos or meron kang makukuhang resources para sa mga pangailangan mo. Kung nag-iisip ka na, naku, paano yung kuryente? Naku, paano yung utang ko? Paano yung huhulugan ko? Meron kang makukuha na pang-supply sa mga yan. Hindi ka mawawalan this month. I-claim mo to. I claim it, hindi ako mawawalan this month. Queen of Pentacles, the Moon card. Yes, before, gulong-gulo ka, hindi mo alam saan pupunta, hindi mo alam kung saan kukuha ng ganito, ganyan. Saan kamay ako ng Diyos, kukuha ng pambayad dyan. May darating. Kaya manalig ka, okay? Kahit malabo, kahit di sigurado, believe na meron darating para mo-supplyan ko yung mga malabo. Lilinaw din to ngayon, no? Clarity will come, the answer will come, at mahahanap mo kung saan ka kukuha ng pera pang gastos. So congrats, congrats, congrats po. In your the divine messages, hold your vision. Yes, sabi ko nga kanina, talagang dapat nakatingin ka lang sa gusto mo para maabot mo siya. Hindi ka nalilingat, walang duda, walang takot, walang alinlangan. Doon ka lang nakatingin. And gradually move forward with a great, great plan. Okay? In your divine messages, meron kang the Magician card. Sabi dito, kaya mo eh. Kung ano yung pangarap na yan, kung ano yung idea na yan, magagawa mo. Kayang-kaya mo siyang i-manifest sa buhay mo. You are the magician. You can achieve or you can make things into your reality. Tingnan mo naman, sabi ko sa iyo kanina, di ba? Yung pangarap lang, ano ba yung ginagawa mo para marating siya sa realidad mo? Para matupad sa buhay mo. Hindi puro nasa isip lang. So payo sa iyo dito, kaya mo eh, magagawa mo eh. So do not doubt yourself. You have the skills, you have the ability, and you have the power para to pa rin yung gusto mo. Okay? Strength card, yes. Ngayon, kailangan mo magpakatapang. Kailangan mo laksan ang loob mo. Hindi pwedeng duwag ka ngayon, Taurus. No? Hindi pwede yan. Be strong, be brave, and do. Create, build, make it happen. Kasi talagang manifestation coming to your reality. Kapag matapang ka at malakas ang loob mo, maaabot mo yan. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Wow, paglago talaga ng kapirahan nito at talagang paglakas ng pananampalataya mo sa Diyos na nagawa mo, na kaya ko. Thank you, Lord. You have ladder climbing towards success. Wow, may hagdan ka ngayon, paakyat ka na, paabante ka na. Congrats po. You also have tulip, great passion. So use your passion, use your love, dedication, and motivation para umangat ka na. No? May pag-angat po sa buhay mo, may pag-angat po sa trabaho o sa kaperahan. This is it. Congrats po. You have arrow, you're on the right path. Congrats po. Nasa tamang landas ka daw, kaya do not doubt yourself, do not question your life, do not question your decision, nasa tamang direction ka. Okay? Ang outcome ni Taurus for April 20 to 26, the Emperor card. Wow! Alam mo, narinig ko dito, ang dating imposible, ngayon posible na. Yung dating kinakatakot mo, ngayon matapang ka na. Yung dating bagay na ayaw mong hawakan, ayaw mong aksyonan, ayaw mong gawin, ngayon gagawin mo na. This is all about you mastering the courage and the power to control your life again. Kung dati parang ang gulo-gulo, dati parang ibang tao ang nagde-decide para sa'yo, dati madalas ka makinig sa ibang tao, ngayon you are doing things based on your own understanding, based on your own volition. Yung gusto mo eh. At matapang kang gagawin yon. So, asahan mo yung katapangan mo para ma-achieve, magawa, matapos, makompleto, at mapanalunan or ma-bring down in your reality itong gusto mo. Congrats po. Emperor card, the Hierophant. Okay? May basbas ka ngayon in your move. Narinig ko, tamang panahon na ito. Kung ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, baka nagtatanong ka, bakit ba hindi ko pa ito ginawa noon?
It's because noon hindi ka pa ready. Bakit ba hindi ko to tinapos noon pa? It's because noon hindi pa siya ukol, no? Ngayon talaga siya blessed sa buhay mo. Ngayon siya nakatakdang mangyari. Kaya ngayon ka lang tumapang. So, wag mo nang pagudahan pa ang sarili mo. Ito yung right timing to do things. Kaya siguro mararamdaman mo to this week na parang, ay bakit parang ang lakas ang loob ko? Bakit parang gigil ako ngayon, o hawa ko ngayon, o gutom ako ngayon for success? Bakit kaya? It's because timing to. Para sa'yo to. And meron taong tutulong sa'yo para makaagapay sa'yo, matulungan ka, mag-guide ka, no? Para magawa mo yung tama. So, congrats po. Okay? So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have Eight of Pentacles, the Queen of Swords, and the Six of Swords. At the bottom of your deck, you have the Eight of Cups. Panahon na para alam ng pagbabago. Panahon na para umalis, lumiban, lumihis, no? Narinig ko dito na time na for you to give up on something. Meron ka nang dapat bitawan eh. Meron ka nang dapat tawag dito, growth, no? Narinig ko dito na kung hindi ka gagalaw ngayon, kung hindi ka kikilos ngayon, walang mangyayari. At kung mananatili ka lang sa isang kakarampot, habang buhay ang kakarampot na yan, time na for you to stand up and choose the new direction kung saan may promise, kung saan merong pag-abante at pag-alagwa. Here, ramdam ko na you need to work on it. Kailangan mo itong pagtrabahuhan, i-research, lakarin, buting-tingin, i-prioritize, and make a decision now. No? Parang kailangan mo munang buo sa isip at puso at kaluluwa mo itong action na to bago tayo gagalaw. No? Kailangan daw makita mo na sa future mo kung ano yung kaliwanagan na gusto mong mangyari para alam mo yung next action mo. Kasi kung malabo sa isip yan, wag mong gawin. Okay? Kung hindi ka pa sure, wag mong gawin. Kailangan dito, handa ka muna, alam mo sa isip at puso mo na ready na ako at handa ko siyang pagtrabahuhan. Dahil panahon na para mag-move on, panahon na para gumalaw, panahon na para mag-move forward tayo. No? Kung meron ka mga bagay na dapat ng layuan, layuan na yan. Hindi na nakakabuti para sa'yo. Make a choice. Kasi meron pang mas magandang bagay na dapat mong paglaanan ng effort mo at time mo na doon ka talaga totoong aabante. No? So, payo sa'yo to, leave something behind. Move on na tayo. Mag-decide ka na, maging matapang ka na. Panindigan mo tong action na to sa kadesisyon na ito. At kailangan talaga dito ng hard work. Pero you will feel na kung ano man tong pupuntahan mong bago at pipiliin mong bago, ito talaga yung para sa'yo. Kasi ramdam ko dito yung paggaan ng buhay. Kesa dito na para ang lungkot-lungkot, ang hirap-hirap. Panahon na para to make a choice, to move, to take a course of action, no? At dito talaga magagawa mo siya, pagtrabahuhan mo lamang. Meron ka nang move forward na malalasap. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Yes, panahon na para move on. Yes, panahon na para umalagwa sa bago. Okay? Sa Taurus, yan po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung April 20 to 26. Comment below kung naka-resonate ka. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this week. Happy birthday! Enjoy your special day. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.